Ito, pag-usapan po natin itong galaw nitong si dating senador, dating sekretary ng DICT na si Greg Honasan. Alam niyo kung ano ang kanyang ginawa? Aba, signature campaign para daw sa paglaya ni dating Pangulong Duterte. Nagsimula na sila ng signature campaign noong araw ng birthday ni Digong. Wow! Kaya ako nagka-interest ako dito saan kaya makakarating ang signature campaign? Okay? Papansinin ba? Papatulan ba? Ikukonsidera ba ng ICC ang signature campaign? Kasi ang plano nila 1 million, inisan na 1 million signature para daw sa paglaya. Naku, ito yung hindi ko talaga maintindihan sa kanila. Ito pa naman ay dating senador. Noong araw, nire-respeto natin. Pero mukhang malaki ata ang utang na loob kay Digong Duterte. Kaya kahit hindi naman siya kandidato ng PDP laban, ito ang kanyang galaw. Signature daw mula sa mamamayan para makalaya o para sa paghilingin para makalaya. Sabi ko naman sa inyo, kahit anong gawin nating mga Pilipino at ng Philippine government, hindi tayo sigurado kung papakinggan ang ICC. Dahil unang-una, hindi nga tayo member ng ICC. Pangalawa, wala sa kontrol ng Philippine government, Philippine authority, Philippine law ang pagkakakulong ni Duterte sa ICC. Kasi yung crime against humanity ay ipinail ng mga Pilipinong biktima ng tukang nung siya ay mayor pa at maging pangulo ng bansa. Kaya nga siya ay nagkaroon ng warrant of arrest. Kaya nga hinuli siya ng Interpol sa pakipag-ugnayan ng Philippine government at nagpasalamat ang Interpol sa makita ng kailang spokesman sa gobyerno dahil ipinatupad at sinuportahan ang warrant of arrest. So ngayon, signature campaign para palayain. Ang International Court po ay hindi nakukuha yan sa drama. Hindi yan nakukuha sa paawa. Hindi yan nakukuha sa signature. Although karapatan nyo yan, pero ang aking tingin dito at analysis, pure publicity lang. Ito, walang kahinatnan. Although karapatan ninyo. Actually, kahit dito sa Pilipinas, pagka under trial, ang isang tao at may mabigat na kaso, kahit na mag-signature campaign, hindi yan papansinin ng judge, hindi yan papansinin ng justice, hindi yan papansinin ng korte. Kasi ang batas, wala namang nakalagay sa batas na ang taong kinakasuhan, pag mayroong signature campaign, ay pwedeng ibaliwala ang kaso at pwedeng pakawalan pag nahuli. Walang ganon. Consideration lang. Ay, ang problema ang korte, wala rin naman kung consideration niya mga yan Dahil ang korte ay nakatingin sa ebidensya, testigo, dokumento, hindi utang na loob, hindi sa politika, hindi rin po sa signature campaign. Kasi kung ang korte ay makukuha sa signature campaign, napakasamang proceeding yan. Nasaan ang hustisya? Paano ang katarungan ng mga maliliit na tao na hindi kayang mag-produce ng signature campaign? Na hindi kayang mag-produce ng kung anumang bagay na kayang gawin ng ma-impluensya at may pera? Kaya hindi nga po pwede. Kung sa local court na korte, hindi pwede ang drama at signature campaign, doon pa kaya sa international criminal court, sa palagay nyo? Kaya nga yung mga rally doon sa Netherlands, pinagbabawalan kapag sobra na sa oras May limit. At kahapon niya ang report, sinita na ng Dutch police yung mga nagrally dahil ang palang permit na kanilang ina-apply ay for picnic only. For picnic lang daw yung dapat pagtitipon ng mga tao. Pero nagkaroon ng rally at political rally, kaya nilapitan sila ng mga pulis at pinagbawalan. O, di ba? So, ano inyong masasabi dito sa galaw na ito ni dating Secretary Greg Honasan, na alam natin merong utang na loob sa Duterte dahil ginawa itong cabinet secretary. Secretary ito ng Department of Information and Technology. Okay? Bago ito nawala doon sa pwesto. Ayan. Paano ngayon yan? Okay? So,
Okay lang tayo, okay lang kayong mag-rally, hindi masama yan. Hanggang doon lang yan. Pero may mga limitasyon. Bawal, pag sinabing bawal, bawal. Pag nag-apply kayo ng permit sa iba-ibang bansa, ay hindi naman kayo papayagan kung political rally. Kasi wala namang pakialam ang ibang bansa sa political issue sa Pilipinas. At wala rin pakialam ang ibang bansa, lalo na member man o hindi ng ICC, kung mayroong mga protesta ang mga Pilipino. Kasi ang alam ng lahat, mayroong kaso, may ebidensya, dapat litisin. Mayroong pananagutan ang kahit sino. Kaya nga ang ICC, nakatutok ito sa malalaking mga kaso. Ang mga presidente, prime minister, o mga impluensyang mga personalidad sa mundo ang kanilang iniimbestigahan at pag may ebidensya, kinakasuhan at nililitis. Kasama dyan, first time na nangyari nga laban kay dating Pangulong Duterte. Kasi may mga Pilipino na nagreklamo o nagharap ng kaso before ICC. So, ano inyong masasabi dito sa galaw na ito? Maaaring kadramahan lang ito, publicity lang, or gimmick lang, pero hanggang ganun lang yan. Hindi yan makaka-influence at hindi yan papansinin ng mga ICC judge or justice judge ng ICC na may hawak ng kaso. Any comment, reaction, malaya po kayo. Eto, maging warning sana yung nangyari na rally dyan po sa Qatar. Dahil sa Middle East, alam ko sa lahat ng bansa sa Middle East, bawal ang political rally. Pero ginawa ng ating mga kabayan sa Qatar na mag-rally, kaya merong 17 OFW ang nahinuli at kinasuhan. Mabigat po. Base sa report, pwedeng makulong ng pinakamahina yata 3 taon. Tapos magbabayad ng kulang-kulang 1 milyon ang bawat isa. Kaya napakalaking pera ng kakailanganin nila. At kailangan din nila ng abogado para doon sa kaso. So, ang laking problema niyan. Kayong mga OFW, pasintabi na po, umalis kayo ng bansa para itaguyod, bigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya. Ibig sabihin, pag umalis ka ng bansa, magtatrabaho ka lang. At dapat kayong sumunod sa mga batas, regulasyon, policy ng bansa na inyong pupuntahan at employer, company na inyong pagtatrabahuhan. Pag lumabag kayo dyan, may problema kayo. Maapektuhan ang trabaho nyo. Ay katulad ng 17 yan na hinuli at kinasuhan. Paano ngayon makakapagtrabaho yan? Paano makakapagpadala ng remittance? Paano kayo makakapagpadala ng pera sa inyong mahal sa buhay? Ayan po inyong sariling diskarte at galaw. Wow! Please like, share ng video ito.